Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 17, verse number 20. Ako ang basahin din. It says, "And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you." So ato sigutan ining kabuntagon, the truth about little faith. A mustard seed is very small, measuring about 1 to 2 millimeters in diameter. Muna iyahang gitawag og sukat. Depending on the variety, despite its tiny size, tiny size, it is known for its potential to grow into a large plant, symbolizing significant growth and faith in biblical teachings. Jesus used this mustard seed as a metaphor for faith and also the kingdom of God. So iyang gigamit ang maunga butang as a metaphor. Iyang gi-compare ang usa ka butang sa isa ka butang. So ang atong ikuan karon, ang atong focus is the metaphor sa ato ang pagtuo. So the mustard seed as metaphor for our faith. According sa ato ang gibasa dinhi sa verse number 20, verse number 20 sa chapter 17, una iyang giingon ni Jesus Christ. Yun siya diha. Kaya nangutana ang iyang mga disciples in verse number 19, "Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out?" So, during sa earthly ministry of Jesus Christ, maumang guni siya ang mga signs. If you are an apostle, kung ikaw membro ka sa usa ka pagka-apostolis, so naa kay sinyalis. And one of the sign of the apostleship is you have power over demonic entities. You can cast out demons, evil spirits from such a person. Kung nana ang nahitabo, ang sa katawo na sudlan sa demonyo, pwede nilang ma-cast out ang demonyo. So that's the sign of apostleship. Kung usa ka ka-apostolis, dapat naa ka niya ng agahom. Unlike sa tuang panahon karon nga, that is not our practice. That is not our practice. Our practice is to preach the gospel so that that person mahimo siyang blood wash, mahimo siyang hininluan, hinugasan sa dugo ni Kristo. Mo na ato ang katungdanan. Dili aron mugawas ang daotang espiritu sa usa ka tawo. Kay ang tao, whether we like it or not, daotan na gid siya. Pero mahimo siyang tarong once mahugasan siya sa dugo ni Kristo Jesus. So our task in the dispensation of the grace of God is to preach the gospel. But in the early ministry, early and earthly ministry of Christ, sa diyang gitawag niya yung mga apostles, kinahanglan na sila niya ng asinyalis. So iyon sila dinhi, nakapangutana sila kang yung Jesus. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? Di man may cast out nining usa ka demonyo, usa ka evil spirit. Daw gitubag sila ni Jesus Christ in verse number 20, and Jesus said unto them, Because of your unbelief. So ang
pinaka-reason nga ang mga disciples, ang mga apostles, dili nila makast out ang usa ka demon or evil spirit, it is because they do not have that faith. Iyon siya. Because of your unbelief. For verily, I say unto you, if ye have faith as a mustard seed, or if you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Na kanya imagine, ang metaphor nga gigamit ni Jesus Christ sa pagtuo, ang gikinahanglan nga pagtuo sa usa ka tawo, just to remove that mountain, aron mabalhin spikas nga dapit, it is just, ang metaphor is a tiny seed, mustard seed, tiny, gamay kayo. Now you can search that mustard seed in the internet, makita mo unsa ang mustard seed. Kung ano sa siya ka gamay. But ato makita din gigamit ni Jesus Christ as a metaphor for our or for the faith of the apostles. Muna ang atong gibasa. This small seed's capacity to grow into something much larger serves as a powerful illustration of how small beginnings can lead to great outcomes. In the story of Peter in Matthew chapter 14 verse 22 to 33, diha ato tagaag pagtagad or 34, kining gi-illustrate diri nga mustard seed or little faith. I should say little faith because mustard seed is so tiny or so little. But remember, nga ato makita din even though it's little, doon na siya mahimong gitawag og dako nga outcome sa kinabuhi sa katao. The problem in this passage is, ingon si Jesus Christ, because of your unbelief. They do not even have that tiny, that little faith in them. Ato makita din the faith, or makita nimo the absence of faith, makita nimo sa pagka-unbelieving sa tao. So, ingon si Jesus Christ, because of your unbelief, sa imong pagkadili, inyong pagkadili matinohon. So, in other words, faith is out, unbelief is in. Ato makita din walay pagtuo din bisag gamay lang kayo, wala. Ang naa sa ila is unbelief. But, yun siya, kung naa lang kay gamay pagtuo, it is just like a mustard seed. Now, tanaw na ito karon og unsay mahimo sa gamay pagtuo. Ato ta sa Matthew chapter 14, sa story of Peter. As what I've said. In the story of Peter in Matthew chapter 14, we can see that even in the fiercest storm, at makita diha, small steps of faith can bring peace, sustain you, and glorify God. A little faith can have powerful impact even in the midst of life's storms. Now, let's go to Matthew chapter 14 in verse number 22. That's the story atong makita din is kinabuhi ni Peter. Now, how a small faith, a little faith, can do something sa kinabuhi sa katao. Now, I'm not saying magsitol ta sa gamayng pagtuo. But let's look at unsay mahimo sa usa ka gamayng pagtuo. In verse number 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray,
and when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Ato makita din the story. Many times I've heard sa gitawag og negative result or negative kining gitawag og outlook, negative remarks from the story of this from this passage. Daghan kag nadunggan, negatibo ang tao mutan-aw din nga passage o tan-awa des Pedro. But they don't even realize nga dunay pinaka nindot nga butang nga nahitabo dinhi. Despite kung ingon taga insufficient faith nga gi-display ni Peter, despite of his little faith nga iyang ipakita nini nga passage, but still we can have a good remarks or good kining gitawag something atong makita nga pwede natong kahimuan o kakuhaan o dakong pagtulon-an sa tuwang kinabuhi. In this passage atong makita nini kabuntagon the truth about little faith. The truth about little faith. So number one nga itong makita din it's not about size, but the subsistence or the subsistence of our faith. Muna atong unang makita din diha nga passage. The truth about little faith, it's not about size, but the subsistence of our faith. Ang importante nining kabuntagon is not the size of our faith, how big or how great is your faith. It's about the existence of your faith. Regardless of its size, kung sa man kadako ang imuhang pagtuo karon, nindot na siya. Whether it's little or great faith, walay problema din Ang importante, that faith exists. Kaniya nga pagtuo. Kung imong basahon ang atong passage nga gisulti ganina, ingon ang mga disciples, Lord, why can't we cast out that demon? Ingon si Jesus Christ, because of your unbelief, there is no such thing as faith in them. Wala sila pagtuo. Now, ani nga passage, lahi ang nakita ni Jesus Christ. Wala ingon nga, wa sila
pagtuo, naa sila'y pagtuo, even though it's so little. Gamay lang nga pagtuo. But the important is that you have that little faith in you. Muna importante kayo na naa kay ang kanang klases pagtuo nag-exist diha sa sulod sa imong kinabuhi. Nag-exist diha sulod sa imong kasing-kasing. Muna pinaka-importante. A little faith isn't about the size. It's about the subsistence of your faith. Now the question is, muna ang imong dapat ipangutana sa imong kaugalingon. Does our faith exist in time of storms? Sa panahon ba sa bagyos kinabuhi, that faith exists? Muna pangutana. That question, kana ba nga klases pagtuo kung sa panahon sa bagyo, makit-an ba na? Or basig wala? Maunay pinaka-importante. Bahalag dili dako nga pagtuo, at least naa ka niya ng little faith nag-exist di sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, sa imong pagkatao. Maunay importante kayo. Jesus sent the disciples ahead into the storm. Giuna niya padala ang iyang mga disipulo dito sa gitawag og mga lugar, sawa pa ang bagyo. While they were in the midst of the sea, now the storm comes. But Jesus Christ knows unsay mahitabo ahead sa tuwang kinabuhi. Kahibalo siya, iyang gipadala iyang mga disipulo dito ahead into the storm, knowing it would test their faith. Kahibalo siya nga pinaagi ni ana nga sitwasyon, matistingan ang ilahang pagtuo. Muna importante diya. Does our faith exist in time of storms? Secondly, does our faith exist in a troublesome situation? Now, doon ay troublesome situation, ang sanitabo din sa diyang si Kristo, nakita nila, naglakaw sa dagat, it is a troublesome situation. Why? In verse number 24, and when the disciples saw him walking on the sea, can you imagine, na akay nakita nga tao ni lakaw sa ibabaw sa tubig, ibabaw sa dagat, that is a troublesome situation. Sa mga klase nga tao ni, daghang kamahunan, espiritu, daotang espiritu, sa alien, sa ni. Why normal nga tao nga makalakaw sa tubig, ibabaw sa tubig. Pero ang ana nga time, ang ana nga panahon, tao mulakaw, ibabaw sa tubig, murag, musamot kag kahadlok nga na. Now the question is, still, kana ba nga klase sa pagtuo, regardless unsa kagamay, regardless unsa ang size niya na, naabagya po na sa mga kasing-kasing. Muna importante diha. In any situation, in any troublesome situation sa itong kinabuhi, magpabilin ba or magpabilin ba nga klase sa pagtuo, bisag ingon ani kagamay nga klase sa pagtuo sa atuang kasing-kasing. Storms in life are not accidents, but appointments for spiritual growth. God has a plan to entrust greater responsibility in the future. Kining mga troublesome situation, kining mga storms nga abot sa kinabuhi sa tao, di-allow na sa Ginoo, dili na siya aksidente, it is appointment. It's not accidents, but appointments for spiritual growth. Nga naman, na ay gustong itahas ang Ginoo diri sa ato ang kinabuhi, kinahanglan ta nga maging malig-on sa atong kinabuhi nga Kristohanon. It is because someday you will be entrusted sa greater things or greater responsibility. Unay nakita sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Even sa kinabuhi sa mga apostles, there will be a time nga tahasan sila og mas dako kaayo nga responsibilidad. That is why ang ilang pagtuo kinahanglan nga testingan, kinahanglan nga lig-unon ang ilang klase, kini nga klase sa pagtuo. Ang pinaka-illustration dia is, kung makita nimo ang gitawag og just like a trainer pushes an athlete to build endurance, God uses challenges to strengthen us. Now, wa makakita og usa ka atleta
nga dili siya wa siya gina-push sa iyang trainer. Ang trainer mo push siya to his limit. Kung asay iyang makaya, kinahanglan imong imong lig-unon, kinahanglan mo endure ka, kinahanglan i-build mo iyang endurance nga naman. Para sa iyang great fight, para sa iyang great race someday. Alang-alang man nga atleta ka o niya, sig mo apil lang kagdagan diha, wa kay practice. Sa mga klase sa kuan, sa mga klase sa pagka-atleta na. Ingon ana pud ang Christian life. I-build ang endurance sa pagka-Kristohanon kay dunay greater responsibility nga diin gustong i-entrust sa Ginoo sa atuang kinabuhi in the future. Muna ato makita din sa kinabuhi sa mga apostles. Although it is in the dispensation of the law, mo ni ang panghitabo sa gituwag o dispensation of the law is under the law. Pero even sa atong Kristohanon nga kinabuhi, even sa atong spiritual aspect, spiritual warfare, ingon ani gyapon ang ato ang daganan. Kita nga Kristohanon wa man ta di tama, wala ta nabuhi sa panlantaw lang. Kung na ingon si Pablo, for we do not walk by sight, we walk by faith. Mo na ingon si Apostol Pablo. Wala mi maglakaw sa unsay among makita. Ang among paglakaw, nagalakaw kami sumala sa pagtuo. Mo na kinabuhi sa Kristohanon. Walking by faith. Walk by faith. And then number 2 nga ito makita din not only it's not about the size, but the subsistence of our faith. And number 2, ito makita din it's not about circumference. But the center of our faith. When we say circumference, dili ni siya ang gituwag palibot lang. Circumference, yung na island, ang saka island, pwede siya butangan og circumferential road, maglibot ang dalan diya, circumferential road. Ang circumference ang ihang gilapdon diha, it's not about the unsay gilapdon diya nagapalibot, but the center, pinakasentro diha, pinakasentro ang importante diha. Even sa whale, sa mga ligid, sa bisikleta, sakyanan, ang pinaka-importante is ang sentro diha. Kanagani sentro, balansihon pamagay na siya. Now, in our Christian life, it's not about the circumference, but the center of our faith. Kinsabay na sentro sa imong pagtuo. Unay pinaka-importante diha. Kinsabay na sentro sa imong pagtuo. Dili itong nagpalibot. Ito nakapalibot din kundi ang focus sa imong pagtuo. Jesus came to the disciples walking on the water. Ato nakita din Jesus Christ. Nakita siya sa iyang mga disciples walking on the water. Muna gisulti sa Biblia. Ato makita showing His power over nature. Nagapakita gini siya. Kinapakita niya din ang iyang pagkagamhanan over nature. Kung mo na imong focus sa imong pagtuo, mo na sentro sa imong pagtuo, kung mo na pinaka-center sa imong pagtuo nga itong makita, wala tay buhay kapilihan diya nga naman si Kristo
ang iyang paggagamhanan, kung yung makita, imposible sa ordinaryong tao ang paglakaw sa tubig. Pero para kang Ginoong Hesus, walay imposibilidad. In other words, He shows His power over nature. Regardless unsa ang nature niya, kaya ni Ginoong Hesus magpaibabaw bisan unsa pa na siya in physical aspect, imposible siya nga ang tao mulutaw diha sa gitawag og ibabaw sa tubig. Pero diri ito makita nga ang atong Ginoo, He has that power over that elements, over that atong makita nature. And showing His power for our nurture. Actually, kining mga gipanghimo ni Ginoong Hesus, kini iyang gihimo sa atong kinabuhi nga gipakita niya do na siya kagahom over nature. Iya po nang gihimo aron kita manurture. Unsa manurture? Ang ato ang pagtuo, ang ato ang faith, ang ato ang pagtuo ma-nurture. Muna ingon bitaw sa Biblia, even sa mga kabataan, kinahanglan silang manurture sa gitawag og ilang sa ilang pagka-Kristohanon o sa ilang pagka magtotoo. Kita even ang mga Kristohanon, pwede naman i-apply in spiritual aspect. Ayun siya diha, in verse number 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. That's Ephesians 6:1 to verse number 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. In other words, manurture ang mga kabataan. O po na sa ato ang kinabuhi, na ay usahay ingon anak nga mga sitwasyon dalon kani anak nga mga imposible kayo nga mga butang, pero the purpose is that manurture ka sa imong spiritual aspect, manurture ang imong pagtuo, ma-build up ang imong pagtuo. Mo na pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. In every storm, Jesus is present with you. Mga tinumduman, sa matag bagyos kinabuhi, Jesus is present with us. He's present with us. Even when we don't recognize Him. Muna himduman to. Bisag di na to siya na-recognize. Pero sigurado ta na sa bisan unsa nga problema sa kinabuhi, naagyod ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Bisag wala ka naka-recognize nga si Kristo na ito. Siya ito. Muna ang nahitabo sa mga disciples. Muna ang nahitabo sa mga apostles at mga ito diha. They don't even recognize kinsa ning tawhanang naglakaw. Ang resulti din it's a spirit. Muna asam to the pit. Iyon siya din it is a spirit. And yun sa verse number 26, and when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. They don't even recognize who He was. Ang ilang pagkakita, espiritu, daot ang espiritu ni. It is a spirit, and they cried out for fear. So it is an evil spirit, o sa bakang espiritu ang nakita, o sa kalag, o sa bakang ilang nakitaan, basta kay sa mga espiritu. Manang tungod niya na grabe lang pagkiyabaw sa gitwag tungod sa kahadlok. But even though we don't recognize Him, still during sa storm naa siya. Mo na pinaka-importante diha. Di man nimo siya ma-recognize, pero ang Biblia nagsulti nga kung asa tong bagyos kinabuhi, naa si Ginoong Hesus. And then number 3 nga itong makita din Number 3. It's not about obstacles, but
the object of our faith. So it's not about the obstacles. Kaya balo kita nga sa Kristohanong kinabuhi, parte daghan ng kababagan, daghan kay mga hindrances, daghan kay mga obstacles nga mubabag sa ato ang dalanon, mubabag sa atong mga na gimbuhaton, but it's not about obstacles, but the object of our faith. Can you imagine yan? It's not about obstacles of our faith, but it's about the object of our faith, and that is the Lord Jesus Christ. Peter walked on water when he focused on Jesus, but sank when he focused on the obstacles. Can you imagine? Sa dihang si Pedro, ang iyang focus, ang iyang panglantaw, naasa kang Jesus Christ, ato makita na he was able to walk on the water. Pag ingon niya din, if it be thou, yun siya diha, ingon si Peter, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Kung ikaw na, Ginoo, panha ako. Can you imagine, tanawa? What can a little faith does sa imong kinabuhi? Dres kang Pedro, even though gamay kayo iyang pagtuo, but he was able to walk on the water. Gamay ra nang pagtuo, ha? Gamay lang nang pagtuo. Pero kanang pagtuo, nakahimo kang Pedro sa paglakaw sa tubig. It is just a mustard seed. But he was able to walk on the water. Yung ana ang posibleng nga outcome sa bisan unsa or sa kinabuhi sa Kristohanon, regardless ingon ana kagamay nga klase sa pagtuo, as long as that faith naa sa imuha, as long as kana nga faith ang object ana is the Lord Jesus Christ, there's no problem ana, kayang-kaya nimo makalakaw sa tubig. Can you imagine? Kagamay-gamay sa mga pagtuo, pero kaya niya ang paglakaw sa dagat. Kung unsa siya ka dako pa ka nga pagtuo. Peter walked on water when he focused on Jesus, because that's the necessary thing nga dapat makita sa tuwang pagtuo. Kinsa man gyud ang object sa tuwang pagtuo. Sa atong kinabuhi, sa atong pagkakristohanon, when it comes to our salvation, kinsa man gyud object sa tuwang pagtuo. When it comes to salvation, walay lain. The gospel, the Lord Jesus Christ. Because the person niining gitawag gospel is no other than the Lord Jesus Christ. He must be the object, he must be the focus sa tuwang pagtuo. Siya ang object sa mga nga pagtuo, walay lain. It's not commandments, it's not 10 commandments, it's not water baptism, it's not good works, it's not church membership. Dili ingon na, ang object sa tuwang pagtuo is no other than the Lord Jesus Christ. So when Peter, makita ito diha, the object of his faith is the Lord Jesus Christ, and when he focused on Jesus, he was able to walk on the water. But when he focused on the obstacles, unsay obstacles, at makita din na, ang obstacles din na is wind. Wind. Kung naa diha ang imong focus, out of focus ka, imbis mo ni ang imong focus sa Jesus Christ, naananoon ka sa obstacles. Like wind, ato makita din ha. Another obstacle sa ato makita din ha, waves. Boisterous winds and gitawag og waves sulti sa Bible. Muna sulti din na. In verse 29. And he said, "Come." And when Peter was come down out of the water,
he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Ato makita na. Remember this, faith give us the power to rise above the storm, but fear causes us to sink. Ang pinaka-lesson din nga ato makita, fix your eyes on Jesus. Not the waves, not the winds, ato makita din around you. Sa sulti diri sa gitog Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. And then verse number 2 ato makita din Hebrews 12 verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down of the right hand of the throne of God. So, the lesson ato makita din is, fix your eyes on Jesus. Keep your faith focused on the Lord, not on the obstacles. Focus on the object, and that's the Lord Jesus Christ. Bisag unsa kagamay sa imong pagtuo, you can do impossible things. Mahimo nimo ang mga imposibleng butang. Iyon si Biblia, ang mga imposibleng butang mahimong posible. Ingon siya impossible with men, but with God, ingon siya, nothing is impossible. Importante kayo nining kabuntagon, ang kamatuoran sa gamayng pagtuo, no? Nga kaya, dili siya, ang importante, dili ang gidakon. Ang gidakon sa maong pagtuo. Kung dili, kana ba nga klase sa pagtuo, nag-exist. The word subsistence means, or in other words, is existence. Or nag-exist ba na siya? Naa ba na siya sulod nimo? Naa ba na siya mong kinabuhi? Does that little faith exists? Does that little faith natin atong mga kita din nag-exist ba na siya? Real ba na siya? Wala, I mean, ini nga mga panahon na, dili importante unsa ka kadako imong pagtuo. Ang importante lang, naaba na, bisag gamay nga pagtuo, naaba na siya. And it's not about the circumference, unsa kalapdon na imong pagtuo. Ang gipangita sa Ginoo, ang pinakasentro diha, pinakasentro sa tuang pagtuo. And then dili sad ang mga obstacles kato makita diha sa imong palibot, kundi ang pinaka-object sa mga pagtuo. That's the Lord Jesus Christ. Now, in closing ato makita din in closing ato makita, now, I may not have great faith, same as the centurion ato makita, that turns trouble into triumph. If you are aware sa gituwag og story of the centurion man, at makita diya in Matthew chapter 8, verse number 10, ang commendation ni Jesus Christ din sa mga tao, tanawan nato sa makadiyata, sa pagtapos na to. Yun sa verse number 10. Look at the commendation, the remarks of the Lord Jesus Christ ng nga tao. Doon na usa ka centurion nga ni dangop kang Jesus Christ. Tungod kay yang servant was grievously tormented. In verse number 10, ato makita daw, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. I may not have great faith, same as the centurion. I may not have great faith, same as the
Canaanite woman in Matthew chapter 15. Tanawa diya, Matthew chapter 15. In verse number 28. Sa dihay ang maong babae nangayo og tabang tungod kay ang iyang anak grievously vexed with a devil at makita diha. But in verse number 28, yun diha, then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Okay? At makita diha, in both instances, in both stories at makita sa Biblia, the centurion and the Canaanite woman, they displayed a great faith in the sight of the Lord Jesus Christ. I may not have that kind of faith just like them. But sure enough, I have this little faith as a mustard seed. According sa Biblia, aduna ko'y klase sa pagtuo na sama ini. Now, in salvation, nato makita na ning kabuntagon, ang gi-require sa Ginoo, it's not about the size, it's not about the greatness, it's not about the great faith. He is not requiring you to have that some kind of faith, great faith. Sumala pa sa gisulti sa Biblia, just like the centurion, just like the Canaanite woman, they have great faith. But in salvation, wala, dili na mo gi-require sa Ginoo. Ang importante sa Ginoo, does that faith exist? Kung gamay-gamay lang man ang pagtuo, iyon sa Biblia kana ba nga pagtuo nag-exist? Naakabay pagtuo sa mao nga maayong balita, gospel. Naakabay pagtuo diha kang Kristo, nga si Kristo gihumanan niya ang iyang trabaho sa krus Kalbaryo, gipaagas na niya ang dugo, giula na iyang dugo, iyan ang gipakamatyan, namatay, nagilubong ug nabanhaw na siya para ang tao makabaton sa kaluwasan. Now, ang pangutana, naa ka ba na anak nga klase pagtuo? Nag-exist ba na nga klase sa pagtuo diya sa imong kasing-kasing? Mo na nagipangita sa Ginoo. Wala gipangita in the dispensation of grace. Wala gipangita unsa kadako imong pagtuo, ang gipangita sa Ginoo. Realidad ba? Nag-exist ba? Genuine ba ang imong pagtuo sa unsay gihimo ni Kristo sa Kalbaryo? If that is the case, kung naa ka niya na nga klase sa pagtuo, nag-exist na nga klase sa pagtuo sa maayong balita, then ingon sa Biblia, sigurado ka nga naa ka niya na nga kaluwasan. Because the only requirement nga ang tao makabaton sa kaluwasan is believing the gospel. Pagtuo sa maayong balita nga si Kristo nagpakamatay, gilubong, giulat niya iyang dugo, and then nabanhaw siya sulod sa tulo ka adlaw aron kumpletuhon ang kaluwasan sa imuhang kalag. Mao na gipangita sa Ginoo na klase sa pagtuo. Wala niya gi-require great faith or little faith. Ang gusto lang sa Ginoo is, do you have that faith? Faith in the gospel, faith in the blood, sumala sa gisulti sa Biblia, faith in the blood. Romans chapter 3, verse number 25. Yung sa Biblia, sa makadiyot ang tanaon. Romans chapter 3, verse number 25. Yung sa Biblia. Mo lang ni ang gi-require sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Na? It's not about little, it's not about little or big faith. It's not about little or small or great faith. Ang gipangita sa Ginoo, Romans chapter 3, verse number 25. When God hath set forth to be a propitiation through what? Little, big, small, or great? No, yun siya. Through faith in His blood. Yung sa Biblia, ang gipangita sa Ginoo, it's not about great faith, it's not about little faith. Ang gipangita sa Ginoo, it's faith alone.
faith in His blood. Ingon sa Biblia. If you have that faith in His blood, then, according sa Biblia, you are saved forever.